Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki at kapatid na babae, ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Jr. at dalangin ko na bigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan at kapayapaan ngayong gabi. Magbabahagi ako ng salita mula sa puso ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kalooban para sa ating buhay. Pagkatapos, mananalangin tayo ng panalangin ng pananampalataya. At ako'y natutuwa na makita na tayo ay bumubuo ng isang kadena ng panalangin sa buong Brazil. May mga tao rin sa labas ng Brazil na sumusubaybay sa atin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click ang mag-subscribe button sa ibaba ng video. At sa tabi nito, may lalabas na maliit na kampanilya. Mahalagang i-activate ang kampanilya para makatanggap ka ng YouTube notification tuwing mag-upload ako ng bagong video. Ayos ba? Araw-araw, nagdarasal ako ng 2 beses. Alas 6 ng umaga para simulan ang araw sa Diyos at alas 8 ng gabi para matapos ang araw mo na iniaabot lahat sa Diyos at hinahayaan siyang mag-alaga sa iyo. Papuri sa Diyos. Sa mensahe ngayon, tatalakayin natin ang kawalan ng pasasalamat na nangangahulugang hindi pagkilala sa kabutihang ginawa ng iba para sa iyo. Ang taong walang utang na loob ay hindi pinahahalagahan ang mga natanggap niyang biyaya at nakikita lang ang mga problema at kulang sa kanya. Ang taong walang utang na loob ay hindi kailanman nasisiyahan sa kung anong meron siya. Kaya sa puntong iyon, malamang na may naaalala ka ng laging nagrereklamo. Pero subukan nating pag-usapan ang tungkol sa ating sarili ngayon. Ayos ba? Pag-isipan natin ang ating buhay. Dahil kung may isang bagay na hindi gusto ng Diyos, iyon ay ang ating kawalan ng pasasalamat. Sinasabi sa Biblia na dapat tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, napapasaya mo ang Ama at binubuksan mo ang puso mo sa mga bagong oportunidad at bagay na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. Basahin kung ano ang nakasulat. Mula pa noong paglikha ng mundo, ang mga di nakikitang katangian ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at banal na kalikasan ay malinaw na nakikita at nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha niya. Kaya't ang mga taong iyon ay walang maidadahilan. Kahit nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati o pinasalamatan. Ngunit ang kanilang mga pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang kanilang mga pusong hangal ay nagdilim. Tingnan ninyo mga kapatid, ang talata ay tumutukoy sa kalikasan, paglikha ng mundo, kapangyarihan ng Diyos at mga gawa ng Diyos. Ginagawa tayong walang dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos kung hindi natin siya niluluwalhati dahil ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito ng may biyaya. At tayo, madalas kahit na pinagpapala na, kahit na nakikita natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay, hindi pa rin tayo nagpapasalamat. Sa halip, madalas tayong hindi nasisiyahan sa napakaraming bagay at nakatuon lang tayo sa mga bagay na wala tayo. Nakakalungkot ito para sa puso ng Diyos. Pag-isipan mo, madalas ka bang magreklamo o magpasalamat sa Diyos kahit hindi ayon sa gusto mo ang mga nangyayari? Hindi ko alam kung napansin mo na, pero sa maraming mensahe na dinadala ko, palagi kong binabanggit ang bayan ng Israel, ang pagtawid nila sa dagat na pula. Gustong-gusto ko ang mga kwentong ito dahil laging may aral at napapansin natin na ang bayang ito ay halimbawa ng kawalan ng pasasalamat. Ayon sa Biblia, pinalaya ng Diyos ang mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto para makamit nila ang lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Nakita ng bayan na bumuka ang dagat na pula sa harap nila at sinamahan sila ng kamay ng Panginoon sa buong paglalakbay hanggang Canaan. Ipinagkaloob niya ang lahat ng kailangan ng mga taong iyon, tubig, pagkain at proteksyon laban sa init at lamig. At ang kanilang mga damit at sapatos ay hindi na luma sa loob ng 40 taon. Pero kahit ganoon, pinili pa rin ng mga tao na tumingin sa mga bagay na wala sila. Dahil sa asal na iyon, nawala ang pasensya ng Diyos. Hanggang sa sinabi niya, sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 14, na wala ni isa sa kanila na nakakita ng kanyang kaluwalhatian at mga himalang ginawa niya sa Ehipto at sa ilang ang makakakita ng lupang ipinangako. Ibig sabihin, walang Hebreo na humamak o nagkulang sa Diyos ang makakakita ng katuparan ng kanyang mga pangako. Doon pa lang, makikita mo na kung gaano nadidismaya ang Diyos sa mga taong ganito ang ugali. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ngayon. Ilang Kristiyano kaya ang nagsisimulang magreklamo sa lahat.
Parang wala silang pananampalataya. Parang kapag dumating ang mahihirap na panahon, ang nakikita lang nila ay pagkatalo. Mas nagiging mas malala pa sila kaysa sa mga walang parehong paniniwala at walang Jesus. At dahil dito, dapat din tayong mag-ingat ng husto para hindi tayo puro reklamo habang nasa disyerto. Ang ugali mo habang nasa disyerto ang magtatakda kung gaano katagal ka mananatili doon. Tama ba? Kaya, mag-ingat ka sa kung ano ang nasa puso mo at sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Madalas nawawala ang biyaya dahil hindi natin niluluwalhati at sinasamba ang Diyos higit sa lahat. Kaya, ito ang mensaheng gusto kong ibahagi sa iyo, na maging mapagpasalamat ka simula ngayon at kung gusto mo, basahin mo sa bahay mo ang awit 103. Napakagandang salmo nito at nagsisimula ito sa pagsasabing dapat nating purihin ang Panginoon ng buong kaluluwa natin at huwag nating kalimutan ang kanyang mga kababalaghan, ang kanyang mga biyaya. Magdasal tayo ngayon, magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos dahil madalas hindi natin napapansin ang kanyang kamay sa ating buhay. Ipinopropesiya ko rin na ito ay magiging bagong at kakaibang panahon para sa iyo at sa iyong pamilya. Ayos ba? Pumikit ka at ipagdarasal kita ngayon. Panginoon, Diyos ko at Ama, inilalagay ko ang sarili ko sa iyong harapan ngayon o Diyos upang hilingin ang iyong presensya para sa kapakanan ng kapatid na ito. Ilan po, Ama, ang nakarinig ng salitang ito? Nananatili pa rin silang malungkot dahil sa mga bagay na di naayos, di kayang ayusin, at mga kasalanang di pa rin matalikuran. Panginoon, ibuhos mo ang iyong balsamo sa aming buhay. Kailangan namin, aking Ama, na bumalik sa iyo. Diyos, patawad muli dahil madalas akong hindi nagpuri at hinihintay ko munang mangyari ang himala bago magpasalamat. Ngayon, nais kitang purihin bago pa bumuka ang dagat o bumukas ang mga pintuan. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong kakaiba, pusong masaya, pusong nagpupuri sa iyo sa lahat ng pagkakataon. At nawa ang mga salitang lumalabas sa aming bibig ay hindi lang basta salita, kundi may kasamang sinseridad. Dahil mabuti ka, Panginoon, tapat ka. Sabi ng iyong salita, hindi ko pa nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. O Ama, tunay mo kaming inaalagaan. Binigyan mo kami ng higit pa sa aming nararapat. Binigyan mo kami ng higit pa sa kailangan namin para mabuhay. At dahil dyan, Diyos, pinupuri ka namin ngayon. Dahil naging mabuti ka, tinulungan mo kami. Hanggang ngayon, inaalalayan mo kami. Kaya naman, Ama ko, tuwing gabi bago kami matulog, naway maalala namin lahat ng ginawa mo para sa amin sa araw na iyon. Ang mga biyaya, mga oportunidad, mga pagliligtas, mga taong dumaan sa aming landas, at mga sandali ng kasiyahan. Pati ang mga pagsubok dahil dito nahuhubog ang aming pananampalataya. O Ama, naway hindi maging tulad ng mga Hebreo ang taong ito. Kahit nakita na nila ang iyong mga himala sa Ehipto at disyerto, nanatili silang matigas ang puso. At dahil dito, hindi nila naranasan ang iyong mga pangako. O aking Ama, naway sa bawat araw na kami ay magising, maalala namin na kami ay humihinga, na may pagkain kami sa aming mesa at may mga taong nakapaligid sa amin. O Panginoon, tulungan mo kaming magpasalamat at mag-focus sa kung anong meron kami dahil alam kong ikatutuwa mo ito. O Diyos, bagamat di namin nauunawaan lahat ayon sa iyong salita, nais mong maging mapagpasalamat kami. Kaya ito'y nauunawaan na namin. Nais ng Panginoon ang aming pasasalamat at ginagamit namin ang pagkakataong ito para pasalamatan ka sa sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. O Jesus, hindi kami karapat-dapat pero minahal mo kami kaya inialay mo ang iyong buhay para sa amin. Salamat Jesus sa lahat ng ginawa mo. At kung ako'y nananalangin dito ngayon, Ama ko, dahil isang araw ay naawa ka, nagkaroon ka ng pasensya sa akin, binago mo ako, at naniniwala akong mas marami ka pang gagawin para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia. Salamat sa pagsama sa panalangin. Sigurado ako na ang iyong pasasalamat ay magbubukas ng langit sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong mga negosyo. Ano man ang iyong gawin, magpasalamat ka. Kahit hindi mo maintindihan, kahit hindi mo makita ang solusyon, magpasalamat ka at purihin mo ang Panginoon sa lahat ng sandali. Amen? Ako si Pastor Antonio Junior.
Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ang panalangin ito, ibahagi mo at mag-subscribe ka sa aking channel. Pagpalain ka ng Diyos.